Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Purihin palakpakan natin ang mabuting balita. Panalangin, ano ba ang ginawa niyo kanina? Kahapon, tayo nagnunubina para sa kapistahan, dakilang kapistahan ng pagkahari ni Kristo. Kristo Rey, no? Kristong Hari. Ano ba ginagawa niyo araw-araw bago magsimula ang misa? Nananalangin. Nagnonobena, rosaryo, at marami pang dasal noong nakaraang mga araw para sa kaluluwa. Unang 8 araw ng Nobyembre ay nakalaan para sa panalangin para sa kaluluwa. Marami pa tayong dasal na iniaalay. Ano nga ba ang ibig sabihin ng dasal o panalangin? Ito ay isang masuyong pakikipag-usap ng Diyos o ng tao sa Diyos. Pag-uusap ng tao, pakikipag-usap sa Diyos. Bukod sa tinatawag natin mga formal prayers, ay yun mismo ating pakikipag-usap. Nasabi nga ni Saint Therese of Lisieux, yung buhay natin sa maghapon, yun ay dapat na sa diwa ng pananalangin. Sa diwa ng pananalangin. Kaya yung ginagawa sa maghapon ay pananalangin sa Diyos. Ano yun? Lahat ng sandali ng ating buhay ay laging nakaugnay sa Panginoon. At dun sa ating mga hinihiling, nasabi nga rito sa ating ebanghelyo, yung pangungulit, no? At pinagbigyan yung pangungulit, ginagambala para matapos na yung pagkainis, ay pagbigyan na. Alam niyo, sa Panginoon, ay ito yung kanyang kahinaan at ito naman ang lakas natin. Kung saan mahina ang Diyos, doon tayo malakas. Kapag, sabi nga, niyuyugyug natin ng dasal, ang Panginoon. Kapag lagi tayong nakikiusap sa Kanya. At yan naman ang dapat na mapalalim natin sa buhay natin, mga kapatid. Ang ating pakikipag-usap lagi sa Panginoon. Kinukonsulta natin ang maraming bagay sa ating mga pasya, sa mga desisyon natin. Lagi sana sa diwa ng pananalangin natin. Lahat ng ating gagawin ay sa diwa ng pananalangin natin. Pakikiusap. Kaya yung ating nagiging lakas, ang siya namang kahinaan ng Diyos. Kapag tayo nangungulit sa Kanya, kapag miyat-miyat tayong tumatawag sa Kanya, nakikiusap, naninikluhod sa Kanya, ayun ang Panginoon. Sa takdang panahon, lagi naman dininiring ng Diyos ang ating mga dasal. Sobra-sobra pa nga. Sobra-sobra pa, Kuya Boyet. Ang tinatanggap natin. Kung humiling ka, sobra ang nagiging sagot ng Panginoon. Yung inaasahan natin, lumalampas pa doon. Lumalampas pa doon. Amen? Yan, mga kapatid. Basta magtiwala lang tayo sa Panginoon at patuloy tayo sa pakikipag-ugnay, pakikipag-usap sa Kanya. At hindi higit doon sa ating sinasabing mga dasal, mga formal prayers natin, ay yung masuyong pakikipag-usap natin sa Kanya. Yun pong higit na palalimin natin, yung masuyong pakikipag-usap sa Diyos. Na laging, ibig sabihin, nakaugnay lagi tayo sa Panginoon at yung lahat ng ating plano para sa pamilya,
para sa organisasyon, para sa parokya. Lagi, ayan ay ibinubulong natin sa Panginoon, ipinakikiusap natin sa Kanya. At higit sa lahat, yung ating sariling laging nakaugnay sa Kanya. Kaya sana ito yung maging mas malalim nating pagninilay. Lagi ba nating nakakausap ang Diyos? Ang dami nating time sa mga gadgets. Di ba? Dami-dami nating time. Hindi pwedeng mawala sa bulsa ko yung cellphone. Hindi pwedeng mawala kasi marami kong textmate, na? Marami kong katchat. Di ba? Tigay. Bakit nakakalimutan natin, nakakaligtaan natin ng Panginoon? Di ba? Pero yung mga friends natin, yung textmates, yung katchat, bakit hindi tayo makapagpabaya doon? Kaya, to the point na napapabayaan na pala natin ang Panginoon. Na hindi na pala natin siya nakakaugnay. So ito mga kapatid ang pagnilayan natin. Kaya tama si Saint Teresa of the Child Jesus ay yung maghapon natin sa lahat ng ginagawa, laging nakaugnay sa Panginoon. Sa diwa ng ating pakikipag-usap, pakikipag-ugnay sa ating dakilang Diyos. Sana ito yung mas mapalalim natin sa buhay natin, mga kapatid. At magagabayan tayo sa lahat ng ating mga desisyon, sa mga planuhin natin, sa buhay natin, at siguraduhin natin yung buhay na ito ay nakabatay doon sa gusto ng Panginoon. Kinukonsulta natin siya, sinasangguni natin siya sa lahat-lahat, at hindi tayo magkukulang, hindi tayo magkakamali, at nandiyan ang patnubay ng ating dakilang Diyos. Amen.